Magandang umaga po sa ating lahat, mga minamahal na TGSMC at sa ating mga home churches. Ngayong araw po na ito ay araw po ng pagsamba sa Panginoon. Pati naman po natin ating po mga katabi, magaligayang araw ng Panginoon. Amen. So sa umaga pong ito, buksatin po natin ang ating po mga Biblia sa inyong mga home church at basahin po natin ang salita ng Diyos. Ito po ay nagmula sa Roma, Kapitulo 7, 24 hanggang Roma, Kapitulo 8, 2. Babasahin ko po at sundan niyo lang po ako. Roma chapter 7, verse 24 ang start. Kay saklap ng aking kalagayan. Sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito na nagdadala sa akin sa kamatayan? Wala nang iba pa kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na aking Panginoon. Salamat sa Kanya. Ito nga ang kalagayan ko sa pamamagitan ng aking isip, pinaglilingkuran ko ang kautusan ng Diyos. Ngunit sa pamamagitan ng aking katawan, makalaman ay pinaglilingkuran ko ang tuntunin ng kasalanan. Chapter 8, verse 1. Kaya nga wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Last verse, verse 2. Sa pamamagitan ng kautusan ng Espiritong nagbibigay buhay, dahil sa pakikiisa natin kay Kristo Jesus, pinalaya na ako mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Ito po ang salita ng Diyos. So sa umaga pong ito, ang ating pong tayo po ay may pamagat na the one who know the reason of concentration. O sa Tagalog, ang isa na alam ang dahilan ng konsentrasyon. Amen? So, muli po ang aming pagbati sa inyong lahat. At gayun po naman, ngayong araw na ito, ang mensahe na ito po ay yan nga po ang ating pamagat, ang isa na alam ang dahilan ng konsentrasyon. Ulitin nga po natin, sabihin mo po sa inyong katabi, pagkatapos kong sabihin niyo po, ang isa na alam ang dahilan ng konsentrasyon. Ang isa na alam ang dahilan ng konsentrasyon. Amen? You know, kapag ganap na, yun nga po, di ba sabi niya po, when people totally fallen. Ibig sabihin, kapag ganap na nahulog ang mga tao sa oras na iyon, bibigyan tayo ng Diyos ng Ebanghelyo. Kung makikita po natin, sa Genesis chapter 3 verse 15, sina Adan at Eva, ito ay lahi ng babae. Na sina Adan at Eva ay ganap na nahulog sa kasalanan. Alam po natin na si Eva at Adan, sila po ang unang tao na nilikha ng ating Diyos. Pero sila po ay nahulog sa kasalanan. At sa oras na iyon, nagbigay ang Diyos ng original na ebanghelyo. Ito ay may pamagat din nga po sa Genesis 3:15. Ito yung unang ebanghelyo na ipinagkaloob ng Diyos sa tao. Ito ay ang offspring o lahi ng mga babae. Offspring of a woman or lahi ng mga babae. At sa oras na iyon, ang kamay ni Satanas ay nawasak. Nung ibinigay po ang ebanghelyo na ito sa unang tao na sa Eva at Adan, na ibinigay po itong ebanghelyo sa Genesis chapter 3:15, kaagad-agad na ang kamay ni Satanas ay nawasak. At kung makikita rin po natin sa Exodus chapter 3 verse 18, na ang Israelita ay ganap na nahulog sa kasalanan, sila po ay naging alipin sa Ehipto sa loob ng 400 taon. Sa oras na iyon, nagbigay ang Diyos ng Ebanghelyo sa Exodus chapter 3 verse 18. Ito ay ang paghahain ng dugo. Blood sacrificial, kung tinatawag po natin ito ay blood sacrificial. Lahat tayo ay bihag ni Satanas. Dahil ang mga Israelita ay bihag ni Satanas sa 400 taon, sila po ay maraming paghihirap. Same with us, napakaraming paghihirap. Lahat tayo ay bihag ni Satanas. At ito nga po ang ginawa sa buhay natin ni Satanas. Upang mapatawad ang ating kasalanan, bago po yun, bakit nga ba tayo nagkaroon at bihag ni Satanas? Dahil po yan sa ating kasalanan. Ang lahat po ng tao ay may kasalanan. Upang mapatawad ang ating kasalanan, original na kasalanan, pangunahing kasalanan, pang-araw-araw na kasalanan, kasalanang minana na atin sa ating mga ninino, at kasalanan sa kinabukasan. Ang lahat ng ito ay pinatawad sa pamamagitan ni Jesucristo. Amen? Wala pong iba nagpatawad kung hindi si Jesucristo. Kaya ang lahat po ng ating kasalanan from past,
present, and future, tayo po ay pinatawad ng Panginoon. Marami tayong kasalanan, di ba? Yung tinatawag na consequential sin at ang iba pang mga kasalanan. Pero ito lahat ay pinatawad sa atin. Bakit? Dahil tayo po ay mahal ng Diyos. Ipinadala niya sa mundong ito ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Alam niyo ba na ang mga Israelita ay ganap na bihag ng Babylonia? Nang panahon na ipinagkaloob na atin ng Panginoon ng Ebanghelyo mula sa Isaiah chapter 7 verse 14. Ang isang birhen ay nanganak ng isang lalaki at tatawagin siyang Emmanuel. Kaya po tinatawag natin Emmanuel. Ano ba ibig sabihin po ng Emmanuel? Ang Emmanuel po ay ibig sabihin God with us always. Or ang Diyos ay sumasa atin 24 hours, lahat ng oras. Amen? Kaya naman, ang oras na iyon nagbigay ang Diyos ng Ebanghelyo. Ang sabi pa ng Diyos, hindi ka nag-iisa. Kasama mo palagi ang Diyos at ito ay Emmanuel. Alam niyo po mga minamahal na mga kapatid, ito po ay napakahalaga. Ang ating problema ay ang pagkakahiwalay sa Diyos. Ang tunay na problema po natin, hindi yung fundamental problema. Kung hindi yung mga pangunahing problema natin sa araw-araw, kawalan ng pagkain, at kung ano-ano pa. Kung hindi, ang original na problema po natin, ito po ay ang pagkakahiwalay natin sa Diyos. At magmula na tayo ay mahiwalay sa Diyos, tayo pong lahat ay naging makasalanan. Dahil nga po yun ang kasalanan, ang mahiwalay sa Diyos. Noon si Satanas ay biniyag ang ating mga buhay. Kung kaya't ang ating kaligtasan, ibig sabihin kung saan ang ating espiritu na may limitasyon sa physical na katawan upang makatagpo natin ang Diyos. Wala tayong pakayang makatagpo ang ating Diyos. Physical lang po ay meron po ang kapasidad ang ating physical. Physical ng katawan, hindi mo makikita ng espiritu. Ang Diyos ay espiritu, kaya hindi po natin siya makikita. Kaya upang makatagpo natin ang Diyos, na isang espiritu, ito ay kaligtasan. Kinakailangan ng ating espiritu ang makakita sa espiritu ng Diyos. Amen? Kaya naman ang ating mensahe ay may pamagat na ay ang isa na ang alam ang dahilan ng konsentrasyon. The one who know the concentration. Kaya naman sa oras na ito, iniling ko po ang mga kapatiran natin na nandiyan sa home church. Pakinggan po natin ito at asamin natin na maunawaan po natin. Pagpaparin nyo po, ipanalangin nyo po ang sarili nyo na maintindihan nyo po. Tayo po tutungo na sa katawan ng ating mensahe. Sabi po ng ating senior pastor, nais niyang sabihin sa inyo na ang problema natin, my problem. Ang problema natin is my problem. Amen? Kinakailangan na makita ang ating spiritual na estado. Sinatawag natin spiritual state. Espiritual na estado ng mga tao, gaya ni Adan at Eva, ang espiritual na estado nila, Eva at Adan, original na katayuan nila sila dapat ay mamuhay kasama ang Diyos. Naalala niyo po ba yung isda na dapat mamuhay ayon sa kanyang batas ng paglalang, siya ay dapat mamuhay sa tubig. Gayun din po ang tao. Dapat na mamuhay na kasama ang Diyos. Ito ay fundamental being ng isang nilalang. Tayo po, mga nilalang tayo ng Diyos. Dapat ang fundamental being natin, kasama natin palagi ang Diyos. Namumuhay tayo na kasama natin ang Diyos. Kung kaya, ang tao kasama ang Diyos, sila ay masaya. Nung ang tao ay kasama nila ang Diyos, kung si Eva at Adan ay kasama nila ang Diyos, wala pa si Satanas doon sa picture na yon, sila po ay masaya. Dahil yun ang fundamental spiritual estado ng ating buhay. Ano ang sagot nyo? Masaya ba kayo o hindi? Sabihin mo nga sa katabi mo, masaya ka ba o hindi? Masaya o hindi? Bakit tayo hindi masaya? Dahil sa problema? Dahil sa sitwasyon at dahil sa kapaligiran? Hindi po. Sabi ni Pastor Lee, hindi naman. Dahil ito sa spiritual na estado natin. Nung si Adan at Eva ay kasama palagi ang Diyos, sila po ay masaya. Amen? Nung kasama nila ang Diyos palagi, sila ay masaya, wala silang problema. Ano man ang kinalalagyan natin sitwasyon ngayon, may pandemya, nalubog tayo sa baha dahil sa bagyong Ulysses, kahit na sila ay, kahit tayo ay dumadanas sa problema, dapat daw tayong maging masaya. Gaya na lang po nila Eva at Adan. Nung panahon na sila po ay hubad, walang kasuotan, sila ay masaya. Subalit na ang kanilang espiritual na estado ay napahiwalay sa Diyos, kahit ang kanilang sitwasyon ay pareho lang ng dati na sila ay hubad at masaya sila noon. Nung sila po ay napahiwalay sa Diyos, sila ay nagkaroon ng pagkatakot at nagtago sa likod ng puno ng mga halamanan
nung sila ay hinahanap ng Diyos. Mga minamahal na miyembro, kapag tayo napahiwalay sa Diyos, sinasabi ng Biblia, ito ay kasalanan. Kapag tayo ay naging makasalanan, sinasabi sa 1 Juan chapter 3 verse 8, agad-agad, automatically, tayo ay kapanalig ni Satanas. Tayo ay belong kay Satanas. Kung kaya tayo ay hindi masaya. Amen? You see, kapag ikaw ay nasa Panginoon, masaya ka. Pero kapag ikaw ay belong kay Satanas, yan po, mararanasan natin ang lahat ng kalungkutan, pag-iisa, malalaman mo na ikay hubad, malalaman mo na ikaw ay kakulangan, may kulang sa lahat, at andun ang pagpasok ng pagkatakot. Kung kaya't lahat ng klase ng problema ay dumarating sa atin. Kaya mga minamahal na miyembro, bakit kinakailangan natin magkonsentra sa Ebanghelyo? Dahil sa ating espiritual na estado. Ang espiritual na estado natin ay hiwalay sa Diyos. Kapag tayo hiwalay sa Diyos, tayo ay bihag ni Satanas. Pangalawa, bakit tayo kinakailangan magkonsentra sa salita ng Diyos? Ang sabi po dyan, na pangalawa sa Exodus chapter 3:18 po, no, or sa una po, no, na tayo po ay dapat, sabi nga, sa estado ng ating mental. Amen? Tayo po, ang estado ng ating mental ay nagkaroon ng problema. Pangalawa, dahil sa estado ng kaisipan, mental state, kapag tayo ay walay sa Diyos, at si Satanas ay binihag ang ating buhay, bihag ang ating kaisipan at ating puso. Kapag si Satanas ay bihag ang ating isip at puso, tayo ay may maling kaisipan. Maraming negatibo ang pumapasok sa ating kaisipan kapag tayo po inilagay yan ni Satanas sa ating puso at isip at sa ating buhay. Ang mga tao ay nagsasabi ng ganito, pero papasok ang hindi pagkakaunawaan. Ibig sabihin, kapag may isang tao na nag-uusap, pero nilagyan ka ni Satanas sa iyong puso at isip, biglang nagulo ang inyong usapan. Kahit simpleng usapan lang, naging magalon, hindi na nagkaroon ng pagkakaunawaan. Tinatawag po natin ito madalas na misunderstanding. Amen? Kahit na ito, yung isa kausap mo, pero dapat simple lang na unawaan mo. Pero dahil sa misunderstanding na nilagay sa puso at isip at buhay mo ni Satanas, bigla kayo nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Kung maaalala niyo po, nung nagmensahe si Pastor Amina last week, ito rin po kasi ay mensahe ni Pastor Lee, yung binensahe niya. Nabanggit po doon ni Pastor Lee na nagbahagi si Pastor Amina. At ito po ay patungkol sa kanyang asawa. Nung ang kanyang asawa po na nasa Jeddah, Saudi Arabia, sila po ay may oras ng pagkakaroon ng pag-uusap sa video call or sa video. At dahil dito, nagkaroon po sila ng hindi pagkakaunawaan. Sinabi po ni Pastor Amir na during that time na sila ay nagsimula, magmula nang siya po ay nagkakaroon ng spiritual fighting in our family, yung itinuro sa amin ni Pastor nila, kailangan i-start spiritual fighting. Nung sinimulan po ito ni Pastor Amir na, bigla na lang na nagbago ang kanilang pag-uusap ni Brother Andrew na nasa Saudi. At hindi na unawaan ang kanyang sinasabi. Kaya si Pastor Amir na ay nagnais na sirain ang kanyang CP dahil sa sobrang inis niya, pinukpok niya talaga ng kutsilyo yung kanyang cellphone. Buti na lang hindi nasira. Alam naman natin, mahal ng smartphone at ginagamit niya ito ni Pastor Amir na sa pagmiministry. Buti lang daw hindi nasira. Pero bakit nagkaroon ng ganun damdamin si Brother Andrew, ganyan din si Pastor Amir na? So dito makita natin bakit ang galit ay nagkaroon sa kaisipan ni Pastor Amir na, sapagkat si Satanas ay binihag siya. During that time, kinapture siya ni Satanas at gayon din si Brother Andrew. Kaya naman, tumaas yung intention sa kanilang dalawa at hindi sila nagkanuan. Bakit may galit at meron ganitong isipan? Dahil hindi sa kanilang hindi pagkakaunawaan, kundi nilagay ni Satanas sa puso at isip ni Brother Andrew at ni Pastor Amir na ang kaguluhan. Ito po yung intervene ni Satan. Kaya hindi nila napansin na sila po ay binihag ni Satanas at binihag ang kanilang puso at isip kung kaya't mayroon din pagkakaunawaan or miscommunication. At hindi nila naintindihan ng bawat isa, kaya may galit at upset at negatibo, pag-aalala at di maayos na pakiramdam, uncomfort. I believe na si Pastor Amir na very uncomfort siya, na-share din niya po ito sa akin. Depression, pagpapanik at di pagkatulog. At pagkatapos, magkakaroon ka ng mental disorder ay dumarating sa atin. Kapag hindi
ligalig ang ating puso, wala tayong peace of mind eh. Kaya ang nangyayari, discomfort ka, meron kang upset, madali kang magalit, you are very easy to anger, di ba? Kaya ito po yung ginagawa ni Satanas sa buhay natin. Bakit sila Adan at Eva ay nagkaroon ng takot? Bakit nila sinabi na sila ay natatakot dahil sila ay hubad? Hindi. Hindi dahil sa sila ay hubad, subalit dahil sa sila ay napahiwalay sa Diyos na sila po ay naging bilong kay Satanas. Amen? Ibig sabihin anuman, ayon ay nagmula sa fundamental problem. Pangunahing problema, ito ay nagmula sa espiritual na estado. Nung ikaw ay kasama mo ang Diyos, hindi mahalaga anuman ang sitwasyon. Halimbawa, nag-aaway mo si Pastor Ramon at saka di ba, kung sila ay nasa oras ng Panginoon during that time, hindi sila magkakaroon ng sitwasyon na gano'n. Kung hindi, magkakaunawa sila. Pero ito nga, hindi po sila yung ginawa yung Satan para sila po ay i-deceive. Amen? Kaya mga minamahal na kapatid, ang ating spiritual na estado ay hiwalay sa Diyos at ito ang oras na lahat ng klaseng problema ay dumating sa atin. Mula naman sa sinabi ni Pastor Freddy kay Pastor Lee, siya ay nakaranas sa hindi maayos na pagtulog o insomnia. Sabi ni Pastor Lee, bakit nabanggit din po ito ni Pastor Lee during ng kanila pong pag-uusap ni Pastor Freddy, I believe sa Bible study nila. Sabi ni Pastor Lee, bakit hindi ka makatulog? Dahil sinare ni Pastor Freddy na hindi siya makatulog. Dahil po sa pag-iisip ng marami patungkol sa aking ina, kapatid, sila yung humihingi ng pinansyal na tulong at nagsasabi lagi na magpadala ng pera. Kaya naman maraming oras na ako'y nag-iisip at kung paano sila matutulungan. Maraming negatibong kaisipan ang pumasok sa isip ni Pastor Freddy at hindi siya makatulog ng maayos. Bakit? Si Pastor Freddy ay hindi makatulog ng maayos sapagkat si Satanas ay namagitan sa kanyang puso at isip. Bakit? Dahil sa spiritual niyang estado. Ang spiritual niyang estado, nag-aalala siya tungkol sa kanyang ina na may sakit. Nag-aalala siya sa kanyang kapatid na nasa kolehiyo, wala nang nagbibigay ng suporta. Lahat ng ito ay pumasok sa espiritu at hindi siya nanatiling kalmado at nagtiwala sa Panginoon. Kaya ito ay ginamit ni Satanas para ilagay sa puso at isip niya ang sobrang pag-aalala na nag-cause sa kanya ng hindi pagkatulog, insomnia at sobrang pag-aalala. Kahit na ikaw ay maraming iniisip, anuman ang sitwasyon ng iyong magulang kapatid, kung ang espiritual estado mo ay kasama mo palagi ang Diyos, yan po ay sabi ni Pastor Lee, hindi mahalaga kung anuman ang iyong iniisip, at walang magiging problema. Amen? Matagal na panahon, ang ina ni Samulim, binahagi rin po ito ni Pastor Lee. Ang ina ni Samulim ay nang nabubuhay pa siya dito sa mundo. Si Samulim ay nandito na sa Pilipinas, ang nanay niya nasa Korea. Madalas na tumatawag itong nanay ni Samulim doon sa Korea, dito sa Pilipinas. At sinasabi niya kay Samulim, Eugenia, marami akong alalahanin, nag-aalala ako, hindi ako mapakali kasi ako ay maraming sakit, nag-aalala ako na hindi ko na magawa ito, ang dami kong problema, ganyan. Araw-araw, yun ang natatanggap na balita ni Samulim sa kanyang ina. At isang araw, nagalit si Samulim kasi dati si Samulim naririnig niya, nag-aalala siya, hindi siya mapakali, tapos naging cause na madali siyang magalit, ang kanyang spiritual na estado ay hindi maganda. Ang mga negative mo kaisipan dumadating sa kanya. Kaya isang araw, nag-decide si Samulim. Nung tumawag yung kanyang nanay, sinabihan niya ito kahit na sa mataas na tonasyon or boses. At kunwari galit siya. Ang sabi niya, Mami, don't say that. Ang Diyos ay nasa sa iyo. Siya ang magpoprotekta sa iyo. Ano ang magagawa ko? Ako ay nasa Pilipinas. Nung si Samulim ay nagalit at sinabi yon, biglang natahimik ang nanay ni Samulim. At hindi siya nagreklamo sa mga sinabi ni Samulim, hindi siya nagalit, kundi tumahimik siya. At magmula noon, ang kanyang kaisipan ay naging maayos. Bakit nagkaroon siya ng gano'n? Dahil si Satanas ay nasa tabi noon at naglalagay ng isip niyan na marinig ito na ina ni Samulim. Siya ay biglang nanahimik nga at naging maayos na ang lahat. Nawala na ito. Ito yung mga temptasyon na binalagay ni Satanas sa puso at isip ni Samulim at ng kanyang ina. Kundi naunawaan niya ito at ito nga ngayon, itong si Satanas ay nagkokontrol sa bawat sitwasyon at isip ng mga tao. Physical na katawan. Kaya maraming problema, kaisipan ang dumarating sa ating buhay. Kung kaya bakit natin kinakailangan magkonsentra sa Ebanghelyo? Dahil sa ating physical na estado. Number 3, ano po sinasabi? Estado ng mental. Ano yung estado ng mental na yan? Estado physical or mental
Alam mo ba kung bakit si Satanas, kung tayo ay napahiwalay sa Diyos, tayo ay naging makasalanan. Amen? Ang tao kapag napahiwalay sa Diyos, nagiging makasalanan. At pagkatapos, siya ay nabiyag ni Satanas, ang ating physical na isip ay binihag niya. Kaya lahat ng problema ay dumating sa atin. Anak, asawa problema, coming up, dumarating yan. Negosyo problema, coming up. Trabaho nila yung problema, dumarating, aksidente, at marami pa. Ilan sa mga miyembro natin ang nagsasabi na kung hindi dumating ang ganitong problema sa kanila ay masaya sila. Hindi po, mali. Sapagkat ang maling tanong at maling sagot, kung hindi mo nakatagpo ang ganitong sitwasyon ng kapaligiran, ikaw ay hindi magiging masaya sapagkat ito ay dahil sa spiritual na estado. Kapag kasama mo ang Diyos, hindi malaga anuman ang iyong sitwasyon. Amen? Kaya katanungan, hindi yan nagmumula sa problema kung bakit hindi ka masaya. Ang problema ay ang iyong estado. Ayusin mo muna ang estado mo, mag-concentrate ka muna sa salita ng Diyos. Amen? Nung marinig ko ang balita mula sa Tumana, sabi ni Pastor Lee, sabi niya, alam niyo ba na si Pastor Lee rin po, bago po yun doon sa Maliging Tumana, alam niyo po ba na si Pastor Lee at Samonim, kahit po nasa Korea, akala niyo ba maganda ang kanilang kondisyon sa lahat ng oras? Hindi. Minsan sila rin nakakaranas ng kahirapan, difficulties, pero bakit sa kabila ng kanilang nararanasang kahirapan, bakit sila masaya? Sapagkat ang kanilang spiritual estado ay palaging kasama ang Diyos. Alam na ni Pastor Lee na hindi ito ang maglalagay sa kanya sa kahirapan. Ang kahirapan ng kanilang buhay, nakakaharap nila. It's no matter. Basta kasama nila ang Diyos. Kaya napaglalagpasan po nila yon. Nung marinig po ni Pastor Lee ang nangyari sa Tumana pagkatapos ng bagyong Ulysses, ang simbahan ay binaha, ang bahay ng mga miyembro ay binaha. Sa oras na yun, daw kung gaya ng dati si Pastor Lee, hindi pa niya naunawaan yung kanyang spiritual state, maaaring siya ay nag-alala. Maaari nagkaroon siya ng personal way or sobrang pag-aalala niya. Pero ngayon, hindi. Ang sinabi ni Pastor Lee, may plano ang Diyos sa Tumana at sa simbahan ng barangay. Naunawaan ko, ako ay nag-aalala din, pero hindi kagaya na ng dati. Sapagkat alam na ni Pastor Lee, ito ay hindi basta problema, kundi problemang yun nga po, spiritual state. Estado ng ating espiritu. Kaya ito po yung kanyang inayos. Kaya ngayon, di na siya nag-aalala. Ano man na naririnig niyang balita. Kaya naman, dahil sa bagyong si Ulysses, si Sister Ruchi, na nakatira po dun sa kabila nitong ilog, dun sa kabila. Sila po ay malapit dun sa ilog. Ang kanya pong dalawang anak, 2 taong gulang na anak ay namatay. Ang kanyang asawa ay namatay din at hindi pa nakikita. At ang isa pang anak na babae ay nawawala, hindi pa rin nakikita. Yung isa niyang anak nakita pero patay na at yung po yung naipalibing. Pero itong asawa niya at anak hindi pa po nakikita. Nakakalungkot, si Pastor Lee nalungkot din po siya. Bakit ito nangyari? Hindi ito isang aksidente lamang. Ito po ay nangyari ayon sa soberenya ng Diyos, sovereign of God. Amen? At ito rin ay nangyari, tingnan ninyo ang aklat ni Job. Bakit si Job ay nawala ang lahat ng kanyang pag-aari? Itong Midianites at Canaanites ay dumating sa puno at kinuha ang lahat ng pag-aari ni Job. Bakit ang lahat ng anak ni Job ay namatay? Kung titignan natin, na-wash out ang buong buhay ni Job, ang kanyang buong ari-arian, ang kanyang mga anak. Walang natira. At dito makikita po natin bakit ang lahat ng ito nangyari. Beyond of this pagnanakaw, beyond of this bagyo, mayroong Satanas na kumikilos. Dito po sa mga pangyayari sa buhay nila, may kumikilos. Sino po yan? Si Satanas. At namagitan at nakialam sa kanilang buhay. Pero kung titignan natin sa kalayuan, ang ating Diyos ay hinayaan na mangyari ito. Ang Diyos ay nandoon kahit na si Satanas, ang may pakana nito at siyang nakaalam sa ating buhay at katawan, ito ay nangyari ayon sa soberenya ng Diyos. Amen? Sa mga buhay po natin may mga pangyayari, hindi lang naman kay Job, hindi lang kay Sister Lucy. Minsan sa buhay natin, last time nagpatungkol si Pastor Lee sa kanyang buhay, di ba? Pero naintindihan niya lahat na nangyari sa buhay niya, pinanganak siyang mahirap, siya po ay binubugbog ng kanyang kapatid, pero lahat po yun ay may soberenya. Nangyari po sa aking mga mata. Ako po hindi ko nito dati maunawaan, ba't ako nawala ng isang paningin. Pero nung makita ko po at malaman ko ang soberenya ng Diyos dahil sa paggamit sa akin ng Panginoon, hindi ako magiging epektibong pastor, lalo din si Pastor Lee bilang missionary, kung hindi po natin naranasan na lahat ng pagsubok na ito. Kaya ito ay hinayaan ng Diyos para dahil yon sa ayon sa kanyang soberenya. Amen? Kung makikita natin si Sister Ruchi, ang puso po, pag makikita daw niya si Sister Ruchi sa pagdating niya sa
January 7, parang ang kanyang puso ay sobrang sakit until now. Hindi natin alam ang sakit na kanyang nararanasan ni Sister Ruchi. Na sa isang araw, bigla na lang nawala ang kanyang dalawang anak at ang kanyang asawa. Kahit sino po hindi kaya magbigay ng konsolasyon sa kanya o i-comfort siya. Bakit ito nangyari? Dahil sa espiritual na estado. Kaya naman kinakailangan nating magkonsentra sa Ebanghelyo, salita ng Diyos, maigi. Amen? Kaya noong araw na, noong nakaraan 2 linggo, ang ating kapatid na si Sister Lilibet Oliveros, naalala niyo po, last Monday siguro, 3 linggo na nakakalipas, di po ba? Sige, ang kanya pong anak na si Kenneth Oliveros, ang ating estudyante at YP dito sa church at sa school, siya po ay pumanaw dahil sa virus, itong leptospirosis. Si Sister Lilibet, ito po yung kanyang kinaharap na napakalaking problema. Nag-iisa po niya anak si Sister Lilibet, ni Sister Lilibet sa Kenneth, at siya po ay byuda na, wala po siyang asawa. Kung titignan ninyo ang kanyang buong, kaya siya nakakatayo, sabi nga po niya na ipahayag po dito dati sa amin Sister Lilibet. Nung nawalan po siya ng asawa, maliit pa lang si Kenneth, at ang sabi niya, gusto niya na mag-suicide, gusto niya na patayin yung kanyang sarili. Pero naisip niya, may anak siya, andun pa si Kenneth, kaya hindi niya itinuloy yung pagpapakamatay o pagsusuicide. Pero ngayon, nawala pa, dumidepende rin siya kay Kenneth, lumalakas sa loob niya dahil andyan si Kenneth. Gumagawa siya, nagtatrabaho siya para kay Kenneth. Pero ngayon, wala na si Kenneth, di ba? Ano yung maisa sa loob niya? Napakasakit. Ikaw nga, may salita nga po, ako narinig during that time na andun kami sa morning. Napakasakit daw talaga na, imbis na ang anak, ang maghahatid sa huling hantungan sa magulang. Magulang ang naghatid sa kanyang anak. Napakasakit po nun. Ako nga po nawalan ako ng nanay, ang sakit-sakit na. How much more na anak pa po yan, nagmula sa kanya. Kaya naman, nung pumanaw po itong si Kenneth, na napakabait at palagi tumutulong sa ating simbahan, merong gospel sa Kenneth. Kaya naniniwala kami na andun na po siya sa kaharian ng Diyos. Palagi siyang may nakandang ngiti para sa lahat ng tao. At pag inutusan mo siya, hindi siya nagre-reklamo. Hindi natin siya makakalimutan at nasa puso natin siya palagi. Pero dahil sa kasamaang palad, siya ay nagka-virus at ngayon kasama na ang pong magkapal. Amen. Sister Lilibet, ang kanyang puso ay sobrang nawasak. Siya ay isang byuda at kumukuha nga ng lakas kay Kenneth. Ito ay pakana ni Satanas. Sinira niya ang puso ni Sister Lilibet. Ito ang rason kung bakit natin kailangan mag-concentra sa salita ng Diyos ng maigi. Kinakailangan natin mag-concentrate sa mabuting balita ng maraming beses upang maunawaan natin yung mga bagay-bagay na hindi natin inaakalang mangyari sa buhay natin. Amen? Kaya naman yan po. Kinakailangan daw tayo na magkaroon ng concentration sa ating mga dinanas sa problema, my problem, spiritual state of mental at physical state. Amen? Sa pangalawa po, ito po, ang ating pangalawa ay, ang pamagat po, ito po ay obsession, addiction, and concentration. Amen? Addiction, obsession, yung sobrang pagnanais mo. Sabi rito, yung kinahuhumalingan mo sa Tagalog po, kinahuhumalingan, karagdagan, yung pong addict, yung sobrang addict ka doon, hindi ka mapakali. Yung addiction at yung konsentrasyon. Sabi rito sa pagkahumaling, ano yung pagkahumaling? Obsession. Sabi po rito, ito po yung tools ni Satanas. Decoy. Alam niyo ba yung decoy? Yung decoy po ay isang pain. Ayun. Pain po ni Satanas. Yan po yung pain ni Satanas kung saan nais niyang i-destroy ang mga tao. These tools ay ginagamit ni Satanas. Yung pong obsession at addiction. Amen? Ano ba yung obsession? Obsession na gustong-gusto mo na makamit kahit ano pang mangyari gusto mong makuha. Ibig sabihin po niya, drug addiction, work addiction, sex addiction, ito po yung mga bagay na kinahuhumalingan mo. Amen? Kinasasabitan mo. Hindi pwedeng hindi mo makuha. Amen po. At sinasabi po dyan na ano yung mga kinakaadikan natin. Unang-una yung TV. Kapag nanood ka po whole day ng TV, hindi po ba sasakit ang ulo mo? Of course, sasakit ang ulo mo. Pero yun yung normal kapag nanood ka. Pero kung ikaw ay addict sa TV, kahit 24 hours ka pang nanood, walang tulog, walang kain, hindi ka mapapagod. Amen? Yun yung tinatawag na addict. You know, may long time ago daw po, 1 year ago, sabi ni Pastor Lee, may pinatotoo siya. Isang babae,
bata pa ito, young girl, girl, na kung saan may boyfriend siya at siya ay nabuntis at siya ay nag-deliver ng baby. Pagkapanganak niya, siya po ay na-addict sa play games, yung games sa computer o kaya sa cellphone, mga games. At dito po, kahit 2 araw, 2 gabi, hindi siya kumakain, nagagawa niya. Gayun din po yung kanyang asawa, bata rin, younger din na lalaki. Silang dalawa ay nagkakaroon ng games at kahit hindi kumakain. At napabayaan nila yung kanilang anak na sanggol pa lang. Hindi po nila napasuso ng 2 araw. Ano nangyari kapag hindi mo napasuso ang isang bata? Kailangan po yan, ang milk yan, every 4 hours ba yun? Sabi ni sa amin. Every 4 hours, pinipid ng dede. Pero imagine mo 2 araw, hindi mo na pa dede ang anak mo. Ano mangyari? Ang nangyari po, namatay po ang bata. Ito po yung sobrang obsession na nangyari sa 2 bata na ito. Ano ang dahilan? Dahil po yan, ito po ay nangyari dahil sa problema nitong batang lalaki or mga young men and women. Ito po ay nagmula sa fundamental problem. Amen? Maski po yung liquor, yung sobrang hilig mo sa alak, hindi po yan sarili mo, hindi po yan kagustuhan ng sarili mo. Kung hindi, yan ay fundamental problem. Ito yung fundamental problem na ito po yung iyong spiritual state, estado ng iyong spiritual. Sabi nga, kapag tayo po ay hiwalay sa Diyos, when you are separated from God, ikaw po ay magiging makasalanan at ikaw po ay magiging bihag ni Satanas. Kaya, si Satanas, ito po yung binibigay niya na maging addict tayo sa mga bagay-bagay. Kung hindi mo ito marirecognize, kung hindi mo ito makikita at marirecognize, itong sobrang kinahuhumalingan mo at yung addiction, yan po ay magiging fundamental na problema. At hindi ka po magkakaroon ng kagalingan dito. Amen? Mananatiling ikaw ay addict. Kaya kinakailangan na makita po muna natin at i-resolve natin, ma-realize po natin na ikaw pala ay naa-addict na at kinahuhumalingan mo lang ang mga bagay nito. Kagaya nga po na naibagi rin po ito ni Pastor Liha, hindi po sa akin. Sabi nga niya, kagaya daw po ni Brother Bernard at si Sister Chona, nakaranas nito ang kanilang mga anak. Ang anak ni Brother Bernard at anak ni Sister Chona. They have drug addiction. Pero kung hindi ito mahihil itong addiction na ito, at ito po ay hindi ka maniniwala na ang problema na ito ay galing sa fundamental na problema, pangunahing problema, at intervene ni Satan, ito ay inilagay ni Satanas sa iyo, then hindi nga raw magkakaroon na ikaw ay magagaling ang iyong mga anak. Una-muna, dapat si Brother Bernard at si Sister Chona, kailangan ma-realize muna nila na ito ay hindi basta problema, kundi nagmula sa fundamental problem, ang pagkakahiwalay sa Diyos. Ang kanilang mga anak hiwalay sa Diyos, hindi nakakapag-church, ganyan. So, kailangan daw muna, ma-realize muna nila na magkaroon muna sila during that time at mag-concentrate na bakit dapat sila ay mag-concentrate muna sa salita ng Diyos. Pangalawa po, ang sabi po dyan ay concentration. Amen? Concentration. Ano yung concentration? Ito po ay paraan o kaparaanan, method to restore the people. Kinakailangan daw po na ma-restore, maibalik ang mga tao at sila po ay mapagaling. That is why ang ating Diyos, sabi rito, ay nagkaroon ng concentration. Kinakailangan daw po na ma-realize nila ng maigi more of the gospel. They can realize more of the gospel. Gaya nga po na nasabi natin, di ba? Akala natin dati hindi natin si Pastor Lee sabi niya, kung siya ay nasa dati pang estado, hindi pa niya nare-realize ang gospel, hindi niya maunawaan ang mga pangyayari dito sa Tumana, sa ating mga member. Pero, hindi na siya nag-alala dahil naunawaan niya more of the gospel. Ganon din po tayo. Kaya nga po sinasabi, according to the Bible, chapter Acts, verse 1 to 3, sabi po ron si Yeso Cristo ay nagkonsentra ng 40 days and 40 nights sa pagsasabi sa kanyang mga disciple about the kingdom of God. Sinasabi ni Jesus Christ sa kanyang mga disipulo, 40 days and 40 nights, makinig kayo, there is a kingdom of God. Ito na yung paghahari ng Diyos, ganito, ganyan. At dito, nag-concentrate sila sa salita ng Diyos.
40 days and 40 nights, yan po ay sinabi sa Acts chapter 1:3. Si Jesucristo mismo ang nagsabi sa kanyang mga disipulo, you must concentrate to the Word of God. Amen? If you see Acts chapter 1 verse 14, makikita po natin dito sa Gawa, chapter 1 verse 14, they are together one heart. Meron silang iisang puso, one place, sabi roon, one place, one heart, at meron silang one gathering. Concentrate with prayers. Amen? Kinakailangan din po natin na mag-concentrate sa prayer. Pag tayo nakinig ng salita ng Diyos, isama po natin yung salita ng Diyos and we could concentrate sa salita ng Diyos with the prayers. Napakahalaga po nun. Kaya po ano nangyari dito sa Acts chapter 14? Sila po 10 days and 10 nights. Sabi roon sila ay nag-concentrate sa prayer. Bakit? Dahil meron silang puso. Amen. Nagkaisa yung kanilang puso, nag-gather po sila, at nagkaroon po sila sa isang lugar. Kaya, andun kumilos ang banal na espiritu sa buhay nila. According to Deuteronomy chapter 6, verse 4 to 9, ano po sinasabi dyan? Sabi doon, magkakaroon ng something shema. Ano ba yung shema? Ang shema po ay yung salita ng Diyos. Amen? Shema, na sinasabi rito, Shema education. Meaning to say, nag-aral ng salita ng Diyos. Sabi roon, you just put on your hand, ilagay sa kamay, ilagay sa noo, ilagay sa bahay, on your door frame. Doon po sa door frame nyo. And then, kung ikaw ay nagtatrabaho, at kung ikaw ay matutulog, kapag nagsasalita ka sa iyong mga anak, sinasabi roon, please tell the word of God. Meaning to say, kinakailangan ng salita ng Diyos ay ating isabuhay sa lahat ng oras. Kaya sinabi ilagay sa iyong kamay, ilagay sa iyong loob, sa door frame, at gayon din kapag ikaw ay nagsasalita, salita ng Diyos ang mga sinasabi mo. Hindi yung pagmumura, hindi yung pag nagsasalita kayo. Mga kabataan ngayon, nakakalungkot. May kakilala na ako mga kabataan na nagmumura. Hindi po nakikita sa ating mga Kristiyano ang pagmumura kasi tayo ay mga anak na ng Diyos. Ibig sabihin, ang dapat na sinasalita natin, imbis na mababastos sa salita, imbis na pagmumura, imbis na mga kung ano-anong kalokohang salita ng Diyos ang inyong isapamuhay. Amen? At dapat daw ito isapamuhay natin at isabihin natin sa ating mga anak. Ano yung concentration? What is concentration? That sabi rito, why is this very important? Napakahalaga po talaga na mag-concentrate tayo, konsentra sa salita ng Diyos. So that, ang content ng ating konsentrasyon ay only gospel. Amen? Mag-consentra ka more. Sabi nga ni Pastor Lee, more. Concentrate to the salita ng Diyos, mabuting balita, gospel, ebanghelyo. Ano ba yung gospel? Genesis 3:15 po, yung unang binigay na gospel, offspring of a woman. Offspring of a woman na kung saan may lulupig kay Satanas. Ito po ay magmumula sa lahi ng mga babae. Yan nga po si Jesucristo. It's meaning to say, we are belong to Satan and we must, sabi ron, we must belong to Satan at para tayo po ay maligtas kay Satanas. Sabi rito, si Jesucristo ay dumating dito sa mundo bilang hari. Amen? Kasi tayo ay bilang ni Satanas, kaya nga dumating sa Jesucristo bilang hari upang ilagtas tayo kay Satanas. At sinasabi sa Exodus chapter 3:18, para daw tayo ay mapatawad. Si Jesucristo ay nagbigay ng kanyang dugo. He was bled. Siya ay nagbigay ng dugo at ibinigay sa atin para tayo po ay dumating sa Jesucristo sa mundo para bilang pari, para bayaran ang lahat ng kasalanan ng tao. Kasi ang ating Panginoon Jesucristo, wala siyang kasalanan ni konti man. Pero bakit siya yung namatay sa krus, nagbigay ng kanyang dugo? Dahil sa atin ang mga makasalanan. Amen? Kaya tinawag po siyang pari. At upang tayo raw po ay makasama natin ang Diyos, sabi nga rito, siya po ay pinadala rito bilang propeta. Amen? Bilang propeta. Sinasabi sa Isaiah 7:14, Emmanuel, na dapat tayo po ay mag-concentrate sa gospel. Mga minamahal na kapatid, nakikita niyo po ba ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo? He is the prophet, priest, and king na kung saan ligtas sa atin at nag-resolba ng tatlong S sa buhay natin. Pagiging hiwalay natin sa Diyos, makasalanan, at
bihag ni Satanas. When we are concentrate to the gospel, sabi roon, kapag tayo daw ay nagkonsentra sa ebanghelyo, ang lahat ng ating obsession, ang lahat ng ating addiction, yung mga kinahuhumalingan natin at na-addict tayo, ito raw po ay magagamot. Ang mabuting balita ay dapat na maging personalization natin. Ibig sabihin sa'yo, ikaw muna, i-personalize mo muna ang mabuting balita. Amen? How can we concentrate? We must read the Bible. Amen? Someday, sabi ni Pastor Lee, pagbalik niya rito, magbibigay daw siya ng 100 scripture. At ang scripture na ito, kailangan mo raw na i-meditate at i-memorize. Whenever the time na meron kang oras, magbasa ka ng Biblia at mag-concentrate ka sa Biblia. At ito raw po ay iyo daw dapat na basahin whole year. Ilang beses na ba kayo nakabasa ng entire Bible from Genesis to Revelation? Thanks God, ako nakapito na. This year, nakabuo po ako na isa dahil pandemic. Amen? So, ibig sabihin, kinakailangan walang oras, hindi isang araw lang, hindi 30 minutes, hindi 1 hour. Kung hindi, sabi rito ni Pastor Lee, 1 year, 3 years, then, ano mangyayari? Mangyayari sa spiritual problem mo, it will be healed. Ikaw ay gagaling sa iyong addiction at obsession. We will be healed. The next, listen to the gospel and summarize. Amen? Pastor Lee always give the message. Kinakailangan i-summarize sa ating sinishare niya po sa atin sa all members na may Korean pastor doon. Kami po nagsa-summarize doon at mini-meditate natin. At sabi rito, continually, mag-concentrate tayo. Sabi ni Pastor Lee, makinig, makinig, makinig. Listen, listen, listen. Why? Kasi napakalaga po na tayo nakikinig ng salita ng Diyos. 5 times listening, not only 1 time. 2 times, 3 times, 5 times. Paulit-ulit, buksan niyo po yung inyong mga audio. Kahit naglalaba kayo, kahit anong ginagawa niyo, makinig ng salita ng Diyos. Last time, sabi ni Pastor Lee, I heard to Sister Marisa Pacoma. Narinig daw ni Pastor Lee kay Sister Marisa Pacoma, yung kanyang asawa, si Brother Ronnie. He listen every time sa message po na pinapadala ni Pastor Lee. 1 time, 2 times, 3 times. At nabanggit niya, this is happening, sabi niya. I realize, sabi niya, naunawaan ko bakit ako naka-encounter ng maraming problema and difficulties dahil sa kanyang pagbabasa at pakikinig ng salita ng Diyos. Meaning to say, he realized na ang problema niya ay hindi basta problema lang. Ito ay problema ng spiritual problem. Problem is not a problem, sabi doon. Problem is intervened by Satan. Then, after that, ano gagawin natin? We must memorize the scripture. When Pastor Lee gave this 100 scripture, step by step daw, kailangan i-memorize natin. Alalahanin natin, i-memorya natin yung mga salita ng Diyos na Kanya pong ibibigay. Then, ano mangyayari? When you have this concentration na ginagawa, pagbabasa ng Biblia, pakikinig ng salita ng Diyos, memorize, ang inyo pong kinahumalingan at addiction, kinaadikan, will be healed. Amen? So, mga minamahal na kapatid, ano yung panghuli natin? Lastly is the reason of concentration. Bakit kinakailangan natin na magkonsentra? Ang dahilan kung bakit ng konsentrasyon, kinakailangan daw ng pagpe-personalize ng Ebanghelyo. Gospel personalization. Amen? So that you will know deeply about the gospel. Kinakailangan kasi na pagbabasa ng salita ng Diyos at pakikinig ng salita ng Diyos, hindi lang yung pinakinggan dito, lumabas dito, tapos na. No. Kinakailangan daw personalized, maranasan mo ang salita ng Diyos. Kasi kung hindi mo mararanasan ang salita ng Diyos, hindi mo matatawag yan na personalized. Amen po ba? Kailangan personalized, ibig sabihin, experience mo ang salita ng Diyos. Well, sabi roon, kailangan imprinted, naka-rooted, nakaugat ang iyong mga salita. Tayo, ang wrong nature natin, na-imprint na, ang kabataan natin, rooted na, at nagkaroon tayo ng wrong nature because of our family background, di ba? Ako yung family background ko, naturuan ako paano mag-rosaryo, kaya 15 mysteries, every day, nagagawa ko yun. Pero that is imprinted and wrong-rooted, wrong nature. Amen? Because of our family background at pamilya natin, family line,
while we are growing on our childhood, tayo po ay nagkaroon ng maling pag-imprenta sa isip at puso natin. Amen? So, bakit dito? Kaya kinakailangan natin, now this is the time na ang gospel ay maging rooted sa atin, imprinted, at ito yung maging tamang nature natin. We must receive power. Tayo raw po ay dapat na makatanggap ng power. When you have this concentration, kapag meron ka nitong konsentrasyon na ito, you will receive power. Magkakatanggap ka ng kapangyarihan. You see, tignan po natin si Elijah. When Elijah or si Elias, si Elias ay na-fall down. Natumba siya, sobrang kapaguran, sobrang exhausted, sobrang takot. Sabi niya sa sarili niya, tama na ito, gusto ko nang mamatay. At that time, our God, during that time, nung makita niya si Elias na natumba at gusto nang mamatay, anong binigay ng Diyos sa kanya? Binigyan siya ng pagkain at binigyan siya ng tubig 3 beses. Amen? Nang tinanggap ni Elias ang pagkain na ito at tubig, siya po ay, ng 3 beses, siya po ay tumakbo at naglakad 40 days and 40 nights. Amen? 4 na pong araw at 4 na pong lakad, 4 na pagtakbo, kaya mo ba yun? Baka ako nga na, isang pagtakbo lang ng buong oras na yun, isang araw, hindi ko kaya yun, 40 days pa kaya. Pero bakit niya nagawa yun? Bakit? Kasi binigyan siya ng kalakasan ng ating Panginoon. You know, sabi rito, ang ating spiritual na estado, your life will be changed. Amen? Kapag ang lakas ay pinagkaloob sa iyo ng Diyos, magbabago ang iyong spiritual na estado. If your spiritual state ay hindi maganda, at ikaw po ay, if you are with God, if you are not, ibig sabihin, kapag hindi maganda ang iyong estado at na-meet mo ang iyong mga kaibigan o best friend, hindi maganda yung iyong pakikitungo sa kanila. Pero kung maganda yung spiritual estado mo, magiging maganda ang inyong buhay. Kaya sabi dito, most of the time, the important in our life is spiritual state. Ang pinakamahalaga raw sa ating buhay ay ang spiritual na estado. Gusto po ng ating senior pastor na tayo po ay magkaroon ng konsentrasyon sa ating mga buhay. Anong dahilan kung bakit tayo dapat na magkaroon ng konsentrasyon? Sapagkat, secondly po, we have concentration in our church. Amen? Gospel personalization and then strengthen of the church or konsentrasyon sa ating simbahan. Then all our church will be restored. Amen? Kinakailangan daw po ang ating worship, midweek worship, prayer meeting, pag nabalik na, Sunday worship, young people, young adult ministry, children ministry, Bible study, cell group meeting. Lahat daw po yan kinakailangan ay maibalik, ma-restore na natin lahat. Sabi po ni Pastor Lee, kapag siya po ay nagtawag ng leaders meeting, because of the gospel, ikaw ay darating. At sabi niya, walang dahilan. Amen? Kapag ikaw ay nakarinig ng palagi ng salita ng Diyos, hindi, sasabihin daw niya kay, ikaw ay susunod. Amen? Sinasabi nga niya po sa aming mga pastoral staff last pastoral meeting namin. As much as possible, sabi niya, hanggat maaari, ang iyong mga ka-member or leaders ay magpapalo sa iyo. Kapag ikaw ay may, kagaya ni Pastor Freddy, may 8 Bible study, yung sumasama sa kanya sa Bible study na, halimbawa, 6 na tao, kailangan, kung 8 yung Bible study ni Pastor Freddy, 8 din yung pupuntahan nila. So, everyone will follow every time. Baka sasabihin nung isang sumasama kay Pastor Freddy na, Pastor, ba't sasama ako 8 times? Pareho lang naman yung mensahe mo. Siguro isang beses na lang, tama na. No, hindi raw. Kailangan daw second time, third time, sumama ka. Yun ang nais ni Pastor Lee. At ito po ay magkakaroon ng konsentrasyon ang iyong buhay sa gospel. Sabi roon, so that your spiritual state also ay magkaroon ng pagbabago. Dahil sinasabi nga po sa Roma chapter 10:17, saan ba nagmumula ang ating pananampalataya? Sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. That's why kapag narinig natin ang mabuting balita or ebanghelyo, ang inyong pong spiritual na estado ay magiging malakas at magiging tested po kayo. Magiging healed kayo sa lahat ng inyong problema. And then, magkakaroon po tayo ng konsentrasyon sa simbahan. Sabi ni Pastor Lee, team will be composed.
Yung mga grupo ay magiging makukumpose ulit, mabubuo muli. So that evangelism team, mission team, and service team, ito ay mabubuo. Every team will be composed because of the gospel. Amen. Gaya na lang pag pumunta ng Sambales. Sabihin nyo, ako. Especially daw, sabi ni Pastor Lee, ang mga members, gusto nila pumunta sa mga iba't ibang lugar. Pero hindi po yun, mali po yun. Hindi po lahat ay pwedeng pumunta. Ang makakapunta lang those who have the concentration in the gospel, mabuting balita. You know, sabi ni Pastor Lee, kapag halimbawa pupunta ng Africa, pagpunta sa Africa, kailangan mo ng 100K. Sino ang pupunta? Tatanungin niya sa inyo, sino pupunta? Kailangan mag-prepare kayo ng 100K at may pambayad kayo sa hotel na inyong tutulugan. Then, walang magtataas na kamay. Bakit? Sabihin mo, ako wala akong pera. No, mali daw po yun. Dapat, gusto ko, maggagawa ko ng paraan at mag-iipon ako para makasama ko. Iyon po daw yung merong personalization sa gospel. At even though walang pera, sabi niya, but if you really know the gospel, kayo po ay sasama. You will be save money. Yun na po ang sabi niya. Mission team is very, very important. Napakalaga po talaga ng mission team. Sila po yung talagang pumupunta sa ibang lugar para magpayag ng salita ng Diyos. And then sabi ni Pastor Lee, he will compose ng mga mensahe po natin. Amen? At dito po, I will go, sabi ni Pastor, pagbalik niya, pupunta siya sa Masbate, sa Mindanao. And mag-choose po siya ng makakasama to deliver the gospel. At sino ang sasama sa kanya? Not everyone, but yung merong konsentrasyon sa gospel. Amen? So, what next? Kinakailangan daw na, that we concentrate to the field or strengthen of the field. Lastly po, field will be open. According to Matthew chapter 28, verse 18 to 20, this field will be changed here, then disciple will come. Amen. Kagaya nga po sa Acts chapter 16, si Apostle Pablo, nung siya po ay pumunta sa Pilipos, siya po, ang Diyos po ay nagpadala ng kanyang disipulo. Sino po yan? Hidden disciple ng Diyos ay si Lydia. Siya po yung sumunod kay Apostol Pablo at naganda ng mga pangalan niya. Acts chapter 3, when Peter and John ay pumunta po sila sa templo ng Diyos, ay nakatagpo nila ang isang lumpo. At dito po, dahil sa pagbibigay nila ng prayer at sila po nanalangin, ang itong lumpo na ito ay nakarinig ng mabuting balita at ibinigay nila ang kasagutan tanging sa Yesu Cristo at nakalakad itong lumpo. Last time, Pastor Ferdy sent and the messenger kay Pastor Lee. Meron silang nakatagpo ni Sister Marisa at ni Brother Nestor sa isang pinuntahan nila at nagkaroon sila ng evangelism. May nakatagpo sila doon, isang lola, 79 years old. At itong lola na ito ay may demon possessed. Hindi sila nag-cast out ng demon possessed. Hindi nila kinast out, kundi they deliver the gospel at pinatanggap nila itong si Lola na 79 years old. Agad-agad, the demon possessed was out. No, si Pastor Lee at si Pastor Che po ay nag-ministry while they are in Bible College. Magkaklase po si Reverend Che at Pastor Lee. Sila po ay nag-minister doon sa Korea. Marami po silang pinuntahan. Meron pong babae, isang lola na kung saan demon possessed din po siya at gayon din po may sakit. Meron siyang mental problem, not demon possessed but mental problem. At diniliver niya, 21 years may mental problem siya, diniliver niya yung gospel at siya po ay gumaling. At yung kanyang anak na may epilepsy, diniliver din po nila yung gospel at pinatanggap. Itong epilepsy ito na napakahirap pagalingin, nawala po dahil every times, 3 times a week, pumupunta sila Pastor Guido o ni Reverend Che, dinideliver nila yung gospel. After a month, gumaling po yung mag-ina. Kapag tayo po nagkonsentra sa gospel at evangelism movement, tayo po ay magkakaroon na, sabi nga, magkakaroon na maa-arise o tataas yung ating mga buhay. Nais ang ating senior pastor na mga ating pong church member ay may konsentra sa gospel. At sabi po rito, kinakailangan daw po kapag nagpadala si Pastor Lee ng kanya pong message, kinakailangan daw po na inyo pong pakinggan 2 times, 3 times, 4 times. Amen? And then turn the video every day and read the Bible. Meditate the Word of God. At ang Diyos ay bibigyan ka ng salita ng Diyos.
So, bibigay po ni Pastor niyo yung salita ng Diyos sa Romans chapter 8 verse 2. Ito po yung inyong in-memory verse. Sabi po dyan, please memorize Romans chapter 8 verse 2. Ito po yung iiwan ko sa inyo bago po tayo mag-closing prayer. Sabi po sa Romans chapter 8 verse 2, pwede sa Tagalog, sa English ko po nakuha. Because through Christ Jesus, all the law of the Spirit of life will set me free from the law of sin and death. Amen? So yan po ang ating pagbasa. Nais po ng ating senior pastor that our member ay mag-concentrate po sa Ebanghelyo or sa Gospel. So yun po ang ating mensahe at naniniwala po ako na panghawakan po natin ang salita. Tayo po lahat ay lumuka at manalangin. Father God, thank you so much, Lord. Maraming pong salamat, Panginoon, sa ipinagkaloob mo na mahalagang araw na ito, mahalagang oras, wonderful time, moment, Lord, na kami po ay nakapakinig ng salita ng Diyos. Lord, when people was totally fallen, Panginoon, that is the time that you give us the gospel. The right gospel na dapat po natin pakinggan. Lord, nais ko po ang mensahe, Lord, na ito ay magkaroon po ng pagbubukas sa kaisipan, puso ng aming mga members at nawa, Panginoon, mag-concentrate po sila sa salita ng Diyos dahil kami po, Panginoon, ay maraming spiritual problem at maraming obsession and addiction in our life. We want, Lord, na ito po ay mahin sa pamamagitan ng pag-concentrate sa salita ng Diyos. Father, remember our members and remember our senior pastor who did this message, oh God, following the rules of our Holy Spirit. Kaya Ama, patuloy mo po siyang pagpalagi ng buhay niya, na palagi niya po siyang nakatune in sa salita ng Diyos. Kaya kami, Ama, ganyan din po, Ama. Salamat po, Ama, na i-restore niyo po ang aming church, ang aming simbahan, maging ang field, Panginoon, Ama. Father God, thank you so much. We give you back all the praises and all the glory in the mighty name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. God bless us.